Kasi may nabasa ako na hindi lang yung diet, no, kakulangan sa exercise, ang mga sanhi kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga problema sa puso. Financial stress, yung laging pinag-iisip kung ang pera, yung kakulangan ng pera, kung paano ibabudget ang pera, nakakadagdag din daw yan sa mga sakit sa puso. So, can you please walk us through, no, what are the effects of financial stress on our hearts? Yes, actually, napaka-timely ng topic natin and gusto ko sanang talakayin siya not just from a financial perspective, no, Ricky and Pat, kasi ang daming pinanggagalingan ng stress hindi lang naman pera, although actually that's one of the most important ngayon, no? Marami na pong mga pag-aaral na nagpakita na kapag ang isang tao ay sobrang stressed, para na rin siyang nagkaroon ng diabetes, para na rin siyang nagkaroon ng mataas na cholesterol. Na-prove na po yun sa mga pag-aaral and napaka-importante ngayon siguro na pansinin natin sino ang mga taong may mataas na stress level. Yan. So talagang nakakadagdag ang Okay. mga stress. Yes, definitely. And tatanungin ko kayo ngayon, kayo ba stressed ngayon? Hindi, ako nagbibigay sa kanila ng Oo nga, stress. ako din. Huwag na, di ba? Nakakapangit ang stress. Pero gusto ko lang sabihin sa ating mga tagapakinig, ang stress naman ay part of life yan. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Ang pwede natin gawin siguro is i-modify natin how we handle stress. Kasi may mga bagay na pwede natin kontrolin at may mga bagay na wala tayong control. Di ba? Isipin nyo na lang, kunyari yung problema sa pera, may control tayo dyan. Kung tayo mag-aral, tayo magtatrabaho. Pero may mga ibang bagay na wala naman tayong magagawa, pero napapastress tayo. Tama. Yung bagay na sana tanggalin natin sa sistema natin kasi wala siyang may dudulot na mabuti. Okay. So, Doc, alam na po namin na cardiologist kayo at hindi psychologist or psychiatrist. But since magkaugnay po nga yung mga pag-iisip, yung stress po sa puso ng tao, meron po ba kayong practical tips po sa ating mga manood na sa stress? Sabi nyo nga, iwasan na lang yung stress. Paano po nila siguro papalitan ang kanilang perspektiba para hindi sila ma-stress? What is the change in perspective po? Yes, maganda yan. So actually, tama yung sinabi mo, Ricky, no, related naman ng heart health sa mental health. No? Pero yung pinakaunang practical tip ko is, alamin natin, di ba lahat tayo mahilig mag-rant? Tama, di ba? Bakit si ganito? Bakit yung ganitong Pangulo natin? Bakit yung ating gobyerno? Ranting ang tawag doon. Ranting is normal. Pero kung ikaw ay nagra-rant at wala namang nagiging mabuting epekto, ang tawag doon complaining. Yan, marami sa atin yan. Pero kung ikaw naman, kailangan mo mag-rant para maglabas ng sama ng loob, kailangan mo ng kaibigan. Venting ang tawag doon. Helpful for you yon. Kasi nailalabas mo siya. Pero kung ikaw ay nagra-rant at meron kang nagagawang maganda, no? Na-inspire mo yung mga tao sa paligid mo na gumawa ng mabuti. Yun yung magandang type of ranting. So, ang sinasuggest ko is kapag the next time we rant, isipin natin, meron ba akong magagawang mabuti dahil dito? Kasi kung wala, huwag na lang tayo mag-rant. Dahil nakaka-ubos ng energy yan by the way. So, from a medical perspective, kapag ikaw ay stressed, maraming lalabas na hormones dyan, stress hormones, Ricky and Pat. Cortisol, adrenaline. Itong mga dalawang bagay na yan, pag tumaas yan, ang daming effect sa katawan ng tao.